Lunes na naman mga kaibigan, welcome po muli dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Ako po ang inyong kakape at kabalita, ako po si Buddy Bernardino. Alam niyo ho ba mga kaibigan na merong isang independenteng lawyer at constitutionalist na nagsasabi ho na nilalaro mismo ng Kamara de Representantes, ito yung House of Representatives, nilalaro at nilalabag mismo niya ang kanilang mga rules diyan po naman sa Kongreso. Bakit ikanyo? Ito'y may kaugnayan po dun sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte Carpio na inihain po ng iba't ibang personalidad at iba't ibang mga grupo. Ito, ibahagi ko po sa inyo na ang pag-aanalisa po ng isang independent analyst and constitutionalist na ito at lawyer at the same time ay violate o nilabag po ng Kamara ang kanilang own rules o sarili po nilang patakaran sa handling o paghawak ng mga impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kung maalala ninyo mga kaibigan, as of January 14, ay tatlo na po yung na-file na impeachment complaint laban sa ating Vice President. Ngunit hindi pa po ito umuusad, hindi pa nakakarating doon sa tanggapan po ni Speaker Tamba Romualdez. Pinsan ho ni BBM, alam naman natin ho dyan, mula dyan sa tanggapan ng House Secretary General na si Reginald Velasco. Ano ho ba yung mga dahilan ni Velasco naman? Bakit hindi pa niya hand over sa tanggapan ni Tambalos-Los Speaker itong mga impeachment complaint na ito dahil meron daw nagpapalutang kasi noon na may ihahain sila na pang-apat na impeachment complaint laban sa ating Office of the Vice President o ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Henry Yusinko, isang independent policy analyst at isang constitutionalist and a lawyer na sa ilalim po ng patakaran ng chamber o lower chamber. Pag sinabi mo pong lower chamber, ito yung House of Representatives, mga kaibigan, Kamara, Kongreso, na yung mga impeachment complaint na yan ay kailangan palang mailipat na doon sa tanggapan ng House Speaker sa loob ng 10 araw para mailagay ito doon sa tinatawag na order of business ng Kamara. Pero ilang buwan na ho ang nakalilipas, di ho ba? Nandun pa rin sa tanggapan ng House Secretary General. So, ang dami-dami hong butas, mga kaibigan, na mga impeachment complaint na yan, na ihain nga, hindi naman umuusad. Kaya yung ibang mga congressman, lumalamig na ho ang pagtrato dito. Yan ang isang dahilan pa. So, malamang ho sa malamang, mag-fizzle out itong mga impeachment complaint na ito, hindi na matutuloy, mawawala na ng gana ang mga kongresista. Ang isa pang dahilan ho dyan, nabanggit na natin nung una, abala na sila. Diyan po naman sa kanilang pangangampanya sa kanilang mga distrito. Dahil magkakaroon nga po ng midterm election ng ating bansang Pilipinas sa darating ho ng Mayo ng kasalukuyang taon. Yan ho yung isa sa mga dahilan, mga kaibigan. Iginiit nitong si Atty. Yusinko, dapat ito yung mga time o panahon na naaayos ang mga rules ng mababang kapulungan na malinaw na hindi nasusunod. Pag hindi sinusunod ng mga miyembro ng Kamara, nilalabag ko nila mismo
sila yung mga lumalabag doon sa nakalatag na patakaran ng mababang kapulungan ng Kongreso, kaugnay po naman diyan sa usapin ng impeachment, mga kaibigan. Ah, nabibinbin, nakatenga sa office ng Secretary General ang mga impeachment complaint na ito, pero eventually magfi-fizzle out sa dami po ng issue, mga kaibigan, ano? Magugunita nga po, yung nabanggit ko kanina na may nagpalutang noon na may ihahain na pang-apat na impeachment complaint, pang-apat, at ang target po nila ay ang endorsement ng one-third of the House members. One-third ng mahigit 300 na mga kongresista, mga kaibigan. So kung hindi tayo nagkakamali, mahigit na 100 o 106 na mga kongresista ang dapat na mag-endorso o susuporta o lalagda dyan, mga kaibigan, ano? Bago maiparting o mailipat doon po naman sa Senado at i-schedule ang Senate trial. Iginiit nitong si Atty. Yusinko na yun pong tanggapan ng Secretary General ng Kamara ay meron siyang tungkulin o gampanin na i-check ang mga complaints kung sila po ay valido ba at verified bago ilipat dyan sa tanggapan ng Speaker of the House na si Tambarong Valdez, mga kaibigan. Wala naman na siya dapat gawin dahil dapat kung naipadala sa Office of the Speaker, pero hindi pa. So marami pong dapat na gawin pa itong Secretary General po ng Kamara, mga kaibigan. Magugunita na itong mga isyong ito ay marinding itinanggi ng ating Vice President na si Sara Duterte dahil nga po sa inihintay pa nila ang report ng Commission on Audit, pero inunahan ito ng mga taga-Tuwadcom, mga kaibigan, at idinidiin ka nila itong si VP Sara. Hindi naman nila trabaho yun, trabaho ng COA. Inuunahan nila. Gusto po nilang i-railroad, mga kaibigan. At iginiit nga po nitong si Atty. Yusinko na lalo lamang hong malalabag ang mga patakaran ng Kamara. Sarili nilang patakaran. Sila mismo ang lumalabag. Kung hindi kikilos, kung hindi kikilos ang mga miyembro ng Kamara na ilipat po doon sa tanggapan ng House Speaker itong mga impeachment complaints na ito, para sa akin naman, questionable naman ho ang mga yan. Lahat ng mga yan, hindi mas mabuti pang hindi na lang talaga umusad para bukod sa tatahimik ang ating bansa, pagtahimik ang ating bansa, mas maraming investors ang papasok sa atin. Maraming mas gustong maglagak ng kanilang negosyo sa ating bansa kapag katahimik po ang paligid. Siya nga pala, mga kaibigan, sa mga kaibigan ho natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, gusto po ninyo mag-subscribe, mag-subscribe na kayo, mga kaibigan. Para sa ating gagawing mas maraming video, mula po dito sa lungsod ng London, isang magandang oras po sa inyong lahat. Ako ang inyong kaibigan, ako po si Buddy Bernardino. Isang subscription lang po. Pwede nyo rin akong i-add. Diyan po naman sa Facebook kung gusto niyo akong maging kaibigan at gusto po ninyong makipag-balitaan sa amin. Thank you po. Isang magandang oras sa inyo. Ingat po lagi. Thank you.